Tanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leosala Jr., Pilar, Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor, East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sam Maria Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Alright, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay at masugid na taga-subaybay dito lamang po sa programang Kaagapay sa Umaga. Siyempre, dito lang yan sa Bicol TV Sorsogon. Live na live po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, dito po sa tatong distrito ng siyudad ng Sorsogon, sa East, West and Bacon District, no? And take note, sa mga maglalakbay pa rin po, ingat-ingat po sa paggamit ng ating mga kalsada, Minsan may aksidente na hindi naman talaga natin na antisiparan. And of course, sa ating mga barangay captains, mga barangay officials sa bilog na 64 ka barangay dito po sa siyudad ng Sorsogon, good morning po sa inyong lahat. Magsama-sama po tayo sa loob ng isang oras o higit pa, kung mapag-uusapan natin ng mabuti o mas maganda matapos tayo sa oras. Kung hindi naman medyo alam naman natin na lagi tayong lumalagpas sa oras, sabi nga ni Bossing Sao, para kaming nasa overtime, Anyway, good morning sa aking partner na nasa Cebu, nasa bakasyon pa rin po ang aking partner na si Miss Kaki Mancera. Kamusta ka, partner? Pasalubong dyan, pasalubong, ngat-ngatin mo ang kahoy dyan sa Cebu, dalhin mo dito, ibalot mo, papakuluan natin yan. Yan ang kagandahan, ang kagandahan ng masarap ang buhay. Nasa bakasyon lamang. Anyway, sa mga city officials po natin, dyan po dito po sa City of Sorsogon, of course, sa ating the mother of our city na si Mayor Esther Hamor, good morning. Congratulations po pala sa nakalipas na linggo o nitong anong araw ba to, Sabado, diyan po sa Barangay Sirangan. Again, 64 na ating mga kababayan dito po sa siyudad ng Sorsogon sa Barangay Sirangan po. Nabiyayaan na naman po ng libreng pabahay mula po sa ating lingkod bayan. And sana po magpatuloy, hindi lamang po dito sa syudad, kundi po sa buong probinsya po ng Sorsogon. Although may mga project din po ang ating national government through the effort of our, syempre, ang ating Presidente Bongbong Ferdinand Marcos, na may mga pabahay. At siguro naman ay papatawid naman ito sa ating mga kanayunan, sa ating mga probinsya, sa iba't ibang city. And ang kailangan lang po natin bilang mga mamamayan, mga sumusunod sa batas, is suportahan po ang ating mga lingkod bayan. Kung tama at kung mali naman po,
hindi naman po tayo magpapasawalang kibo dyan. Ano, pag-uusapan natin yan kung may mga anomalya man po yan, ano. So ngayon po, ano, makisalamuha po tayo sa ating talakayan. Napakaganda at napapanahon ho ito, no. Medyo nagiging usap-usapan ho ito, no, sa lahat ng mga barangay dito po sa siyudad ng Sorsogon, at syempre hindi naman po dito lang po sa siyudad ng Sorsogon, kundi ano, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Hanggat may barangay, hanggat may mga opisyal, yan po ang isa sa mga pinag-uusapan. Ano ba ang pinag-uusapan natin dito? Ano ho ba ang kahalagahan ng pagkuha ng barangay clearance? Ano ho ba ang mga papel na ginagampanan ng ating mga barangay opisyal sa pagbibigay ng mga clearances sa ating mga kababayan? No? Kaya nga po kayo, ay inaanyayahan namin po kayo na makipag-talakayan dito po sa segment na ito. Ano? Napaka-importante po nito sa ngayon. Kasi sa halos sa pag-ikot-ikot po natin, ito ho ang kalimitan nagiging issue, lalong-lalo na sa mga barangay opisyal na alam naman ho natin, tapos ng election is medyo may personalan pa ang datingan, no? Sana naman po, wag naman po ganun, no? Election, pagkatapos, sana trabaho. Maging kalaban man yan o hindi, binoto ka man o hindi, ano? Ano ho ba ang karapatan ng ating mga kababayan upang makakuha ng kanilang mga hininging dokumento sa isang barangay? Yan po ang pag-uusapan natin. Although, again, ang akin po sanang guest, nagkataon po na nagkaroon po ng emergency. So, sabi ko nga with the respect of my guest po sana, sabi ko, sige, binigyan naman ho niya ako ng pagkakataon na maisim papahinto to kung ano man po ang gusto niyang parating. Sabi nga niya, wag na lang po siyang pangalanan, Aldo. Okay. So, again, ito po, hindi ho ako abogado, hindi ho ako barangay opisyal, pero at least paano, kumuha ho po tayo ng mga opinyon sa mga tao na dapat na hingian ng opinyon ang tungkol po sa bagay na ito, no? At bago yan, and good morning po pala dyan sa Barangay Evangelista, Buena Vista, dyan po sa distrito ng Bacon. Good morning kay Barangay Captain, sa inyo mga barangay kagawad, medyo medyo nadismaya tayo sa pangyayari kahapon. Dyan po sa inyo, akalain mo may somo na dapat pagharap-harapin yung mga ano tawag dito, yung may complainant saka yung ikino-complain, sad to say, yung kino-complain is one of their own, kasamahan po nila sa konseho. Kaya nga lang po, matatawa kayo yung kino-complain na barangay official, tumakbo ho, hindi ho nagpakita. Nung makita ho yung nagko-complain, umalis ho nang walang paalam. And take note, siya ho ang officer of the day, that time, kahapon. Amantakin nyo, ibanduna. Kumbaga sa barko, inabanduna. Una pang tumalon si yung kapitan ng barko. Una pang tumakbo. Una pang tumalon kaysa dun sa mga kasamahan niya dun sa barko. Which is not dapat mangyari. Abandunahin mo ba naman yung trabaho mo? Ewan ko lang kung ano ang sinabi ng kanyang kapitan. Sana hindi naman itolerate ng barangay captain ang ganitong nangyayari, kasi pangit to na nagsayang ng effort yung mga ko-complain, para dumalo sa nasabing hearing, para pag-usapan kung ano man po ang issue, kaya lamang po mismong opisyal ng barangay yung inirereklamo sa kanyang barangay. Siguro napaisip-isip yung barangay opisyal na to na hindi yata ako mananalo dito, kasi umalis nang walang paalam. Isipin mo na lang, yung kampo mo nasa bakbakan, ikaw yung pinaka-officer in charge ng mga sa platoon mo, iiwanan mo, nakatiwangwag yung mga kasundaluhan mo, nakikipagbatayan sa mga rebelde kung ano man yan mo, na yan, iiwanan mo bigla, ililigtas mo sarili mo. My God. Hey,
kung sino ka man, barangay official dyan, it's better to pack up your bags, pack up your belongings, ika nga, no? Umalis ka na lang, mag-resign ka na lang, kasi napakaganda pa naman ng komitiba na hinahawakan mo sa barangay na yan. Akalain mo, tatakasan mo yung responsibilidad mo. My goodness, mayahiya naman kayo. Binoto kayo ng taong bayan, binoto kayo ng mga tao dyan sa barangay nyo. Yung pala, dinaya-dayo lang kayo na nagkukumpong sa inyo, tataguan nyo. Anong klaseng barangay meron kayo? Barangay Kapitan, ito, with due respect po kay Barangay Captain, siguro naman mabibigyan natin ng written explanation. Hihingan niya ng written explanation ng kanyang nasasakupan, ang kanyang mismong tao. Although sabi nga na nakakausap natin, marami na rin din pala yung issue to. Ayoko na akong magpangalan, kaya lang kung sino man dyan, yung barangay na lang ang babanggitin ko, siguro naman sa ibang barangay hindi nangyayari to, na alam naman natin na tawag dito, malakas ang loob ng ating mga barangay official na harapin kung sino man ang nagrereklamo sa kanya. Kasi karapatan naman ng bawat isa. Sabi nga nung kausap natin na nagrereklamo, barko kontra piso. Piso gana barko, ika nga. Kasi sabi niya, private citizen na ako na nagrereklamo sa barangay official. Yan naman po Kung sa bagay, ang karapatan ho ng bawat nilalang, lalong-lalo pa na naiisip niya na siya po ay naabuso, naapakan ng kanyang pagkatao ng isang lingkod bayan, ikarapatan niyo hong ireklamo ito. Again, ang pinag-uusapan ho natin dito tungkol sa mga barangay official, kung ano po ba ang mga papel na ginagampanan po nila. Pero sana, ang mga ganitong uri ng mga barangay official na tumatakas sa kanilang mga responsibilidad, panawagan sa ating mga botante sa mga paparating pa hong mga eleksyon. Isipin nyo naman po, kung ito po ay nagagawa sa ibang tao, bakit hindi po magawa sa sariling nyo rin? Ganito na naman ang magiging pangitain o magiging view o ambition patungkol sa pagiging lingkod bayan, lingkod di barangay, ika nga, na sana bilang mga barangay official, sila ang kauna-unahan nagpapaintindi, sila ang kauna-unahang nagiging modelo sa mga komitiba na hawak nila. Akalain mo, peace and order. My goodness, nakakaya naman. Kaya nga minsan napapaisip tayo, ano ba itong mga pumapasok sa mga ganitong klaseng trabaho, pumapasok sa pagiging lingkod bayan pero walang laman ang mga utak, o nagdudunong-dunungan, ika nga, para kilala lang kasi ang apelyido, tatakbo, pero yung pala wala namang alam kung paano patakbuhin ang isang barangay, kung paano patatakbuhin ang kanyang komitiba na hawak. Hindi ho tayo nagmamalaki dito, hindi rin ho tayo nagmamarunong, kundi nagtatanong-tanong din ho. Bilang isang tagapagpaabot ng impormasyon sa ating mga kababayan, kami lang ho ay mga instrumento upang iparating sa inyo kung ano ang dapat nyong malaman. Magandang umaga po sa ating masipag at iniidolong barangay kapitan po ng Pamurayan, si Kapitan Arlis Hanaban. Magandang umaga, Kap. Siguro naman sa barangay ni Kapitan Arlis Hanaban walang ganito, walang tumatakas sa responsibilidad ng mga barangay official sa kanyang nasasakupan. Sabi nga nila, dapat yung barangay kapitan isa ho sa magiging role model ng kanyang mga nasasakupan. Hindi man sa solidong sa mga solidong bagay, kundi kung paano hawakan ang kanyang mga nasasakupan, kung paano niya pakiusapan, paano niya i-deliver kung ano mga programa na mayroon ng syudad, mayroon ng probinsya, at higit sa lahat, lalong-lalo na kung ano po ang mayroon pong programa ang kanyang mga barangay, para nagkakaintindihan po. Wala pong question sa mga ganyang bagay. Although si Barangay Kapitan po Arlis Hanaban, yung mga issue nitong mga nagdaang araw, alam naman natin, alam na
ang kanyang responsibilidad bilang ama ng barangay ay hindi niya ho tinatalikuran, no? Kundi po isinasa puso kung ano po ang ibinigay sa kanyang mandato ng kanyang mga kabarangay. Ganyan po sana, no? Lahat ng barangay opisyal. Anyway, isa ho. Shout out daw sa Lapu-Lapu City. Mula sa aking partner na si Miss Kaki Mancera. Good morning. Diyan po sa Cebu, sa Lapu-Lapu City. Good morning po sa inyo. Dalhin mo na rito si Lapu-Lapu. Iuwi mo. Ayan. Sabi ko nga, pwede nyo pong i-correct ang inyong lingkod, si Jojo Lascano, kung ako po ay nagkakamali sa aking sinasabi. No? Na isa ho dapat ang mga barangay official sa mga nagiging modelo sa kanilang mga barangay. Hindi ho dapat sila nagiging pasaway o sanhin ng kaguluhan sa inyong mga barangay. Kaya nga po, itong pinag-uusapan natin ngayon tungkol po ito sa barangay clearance. Ano ho ba ang ginagampanan ng mga barangay official sa pagbibigay ng mga mahalagang dokumento sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kabarangay. Shoutout po, no, sa lahat ng mga barangay captain, sa lahat ng mga barangay official dito po sa siyudad ng Sorsogon. Shoutout po kay Kapitan Melvin Ahinto ng Barangay Balogo, sa aming butihing barangay kapitana dyan po sa Barangay Talisay kay Kapitana Tatduwana. Sino pa ba? Dyan po sa Barangay Piot kay Kapitana Ellen. Sa ating barangay captain dyan po sa Barangay Kabidan kay Kapitan Rhea Luyo. Isa ho sa mga talaga namang walang inaatrasan sa ngalan ng serbisyo. Sana maging ganun po lahat ng ating mga barangay official. Huwag niyo pong aabandonahin. Kung ano po ang ibinigay sa inyo, komitiba ng inyong barangay, harapin nyo, tanggapin nyo. Kasi sinumpaan nyo yun yan. Pero kung hindi nyo po kaya, hindi nyo po kayang harapin ang inyong mga responsibilidad bilang mga barangay official. Sabi nga sa pag nag-a-apply tayo at nagtatrabaho na, kung sakaling nagkaroon tayo ng ng hindi kagustuhan sa ating mga namumuno, sabi nga ng iba, bukas ang pintuan, pwede ho kayong lumabas, pwede na ho kayong umalis. Kasi sa bandang huli, marami ang gustong kumuha ng posisyon na meron kayo ngayon. Kaya again, sa mga paparating na eleksyon sa ating mga kababayan, panawagan ko lang at gusto ko pong ipaintindi, ang pagiging barangay official po ay hindi po kagaya ng isang kanin na kapag tayo po ay napasok ay kayang-kaya nating iluwa. 3 taon po tayo na paglilingkuran ng mga yan. At kung sa 3 taon na yan, sarili lang nila ang iniisip nila, para sila ay mabuhay at ginagawa na nilang negosyo o hanap buhay ang kanilang mga posisyon, abay mag-isip-isip na ho tayo. Anyway, ang programang ito po ay hatid po sa inyo ng Villa Soto Resort dyan po sa Castillas, Sorsogon. And of course, Lucky Land Resort dyan naman po sa Davao Bacon, Sorsogon City. Hatid din po sa inyo ni Kagawad Danny Diladja ng distrito ng Bacon. At syempre hatid po sa inyo rin ni Manay Mati Perdigon ng West District of the City of Sorsogon. And happy watching po sa ating kapatid si Dondon Narellano while taking breakfast. At sarap. Sana all ang love life nito ni Padidondon sigurado po blooming lagi, as in always blooming, parang lagi namumukadkad, lagi po ng opisina nito mga ayan happy watching din po sa aking kasamahan dito po sa Bicol TV, kasi kapatid na Buddy Duca, kay Manay Rosana Amistoso, good morning. Sa ating mga taga-subaybay sa Kagapay Sumaga, wag ko kayo magtataka kung bakit nag-iisa po ang inyong lingkod ngayon.
ang aking pong partner kasalukuyang tinatamasa ang kanyang bakasyon sa Cebu City. Ayan. Okay. Bago po natin umpisahan ang ating usapan tungkol sa kahalagahan ng pagkuha ng barangay clearances, ang papel na ginagampanan ng ating mga barangay official sa pagkuha ng mga barangay clearances at pagbibigay nito sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay, magbibigay lamang po tayo ng konting linya para po sa paghahanap buhay dito po sa Bicol TV. Magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingka, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323. Programa sa umaga.
talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at... Alright, nagbabalik po tayo sa programang Kaagapay sa Umaga. Siyempre, live na live po dito lang yan sa Bicol TV Sorsogon. Ito po sa Graray si Jojo Lascano ang sa inyong Kaagapay. Sa ilungan kung ngayon na pagkaaga. Solo flight kita ngunyan, tadayan sa kuyang partner sa nasa bakasyon po sa Cebu City. At ang programang ito ay hatid po sa inyo Starboard Inn, located at J. Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon, and of course, Nick's Resto Bar, located at Trimpola, Sorsogon City. At siyempre, hatid ba po sa inyo ng Jade Real Estate Marketing, dyan po sa Barangay Bigbingkahan, Sorsogon City. Alright. Good morning kay Manay Matip Fardigon, kay Councilor PJ Rabanilla, and of course kay Councilor Brian Pingol ng West District of Sorsogon, kay Councilor Ronaldin Duca, good morning po, and of course kay Vice Mayor Eric Juneda, and at syempre sa ating buting gobernador, ang ama ng probinsya na si Gobernador Edwin Bubuñamo. Good morning, good morning, good morning. Alright, dito na po tayo sa ating usapin, tungkol po ito sa kahalagahan ng pagkuha ng barangay clearance sa ating mga barangay. Ano ba ang barangay clearance? Ito po kasi napag-uusapan natin kasi ito po ang kalimitan nagiging issue ng ating mga kabarangay sa pagkuha ng kanilang mga barangay clearances. Sabi ko nga kanina, minsan may mga barangay opisyal na namimersonal sa ating mga kabarangay. Alam nila na hindi sila ibinoto ng nakaraang eleksyon, pero ang personal na motibo ay andun pa rin, hindi ho nawawala. Kung ano-ano po ang mga dahilan kung bakit hindi ho binibigyan ng barangay clearance ang ating mga kababayan, ang ating mga kabarangay. Ito po, kung nanonood po ang ibang mga barangay kapitan, matanong ko lamang po sa inyo, ano po ba talaga ang requirement sa pagkuha ng barangay clearance? Pangalawang tanong, kailangan ba na sa barangay clearance po nakalagay ang mga nakapending na kaso ng isang individual at isusulat, isasama po sa pagbibigay ng clearances? Pangatlo, kung ang kaso po ay nasa korte, kailangan po ba na nakalagay pa rin po ito sa barangay clearances? Yan lamang po ang tatlo na dapat nating sagutin, mga barangay officials. Iwasan ho natin yung paninisi sa ating mga kababayan, pagdi-discriminate sa ating mga kabarangay, kasi ang pagkuha ng barangay clearance sa mga panahon na ito napaka-importante. Isa ho sa naghihingi ng barangay clearances ay kung tayo po ay gusto maging empleyo ng isang mga establishmento, ng mga opisina, at kung ano-ano pa. Ang kaso po ng ating mga kabarangay sa labas ng ating mga jurisdiction ay hindi po dapat isinasama sa pagkuha ng barangay clearance upang nakalagay doon sa babandang baba. Ilalagay po natin na ang taong ito ay may nakapending na kaso, na ang taong ito ay may kasalanan sa ganitong lugar. Common sense lang naman po. Hindi nyo ho jurisdiction ng mga ganyan. Pakarinig ko ho ng ganyan na may mga kasong ganyan na hindi nyo po binibigyan sa dahilan may mga nakapending na kaso sa korte. Bakit? Tayo na ho ba ang korte? Bakit? Guilty na ho ba ang humihingi sa inyo? O baka naman ongoing ang sinasabi nating kaso? Diba? Sa nangyayari kasi ngayon, may nakakausap po tayo. Ito, ayaw kong magbanggit ng pangalan at kung anong barangay. Humihingi ho ng barangay clearance para sa kanyang gagamitin sa paghahanap buhay. Although yung humihingi, may mga nakapending na kaso sa korte na alam naman natin na pangmatagalan na usapin sa korte. Kalain nyo, hindi namin bibigyan, sabi ni Kapitan, kasi may nakapending kang kaso. Hindi ka namin bibigyan kasi may kaso ka. Given na may kaso po, ang tanong,
Ang kaso po ba ay nasa loob ng barangay? Siguro naman doon talang tapos na ang usapin sa ganyan. Huwag niyo pong sasabihin na kayo ay kapitan at kayo ang masusunod. May pananagutan ho kayo pag nagkataon at ganyan po ang sinabi niyo. Hindi dapat na ipagsasawalang bahala nyo o hindi nyo po bibigyan ang inyong kabarangay sa paghingi ng barangay clearance. Hindi rin naman dapat siguro na ilalagay pa ninyo sa clearance ng kumukuha na may pending kaso ito, may ongoing kaso na kinakarap, kasi para na namang inalisan ng karapatan ng tao na mabuhay. Di ba? Sino pang empleyado o sino pang employer ang kukuha sa taong yan kung yun ang mababasa sa clearances na makukuha nila, na ibibigay at iabot sa kanila bilang requirement sa pagkuha ng trabaho? Sino pang mga agency ang magbibigay sa kanila ng loans kung sakasakali, kung yun ang makikita nila sa clearances na ibinibigay ng iyong kabarangay? Take note, lalo na pag sa court ang pinag-uusapan natin, napakahabang proseso po. Sabihin na lang natin usapin sa lupa ang kaso sa korte. Umaabot yan ng ilang taon. Hindi nyo ba naisip na kung sasabihin nyo at na hindi nyo bibigyan ng isang tao ng clearance kasi may kaso, imagine for how many years nahaharapin ang kaso kung ang usapin sa lupa? Di ba umaabot ng ilang taon? Di ba umaabot ng ilang taon yan? Ibig sabihin po, kung kailan matatapos yung kaso sa kanyo lang bibigyan ng clearance. Ito, may babasahin ako dito tungkol po sa barangay clearance. The barangay clearance tells if there have been cases filed against the maid in the barangay, the scope of the barangay clearance is limited only to a certain barangay. Correct. It does not cover other barangays in the Philippines. Limitations. The barangay clearance cannot tell if there have been cases filed against the maid in other barangays in the country. Ito na po ang sinasabi ko po sa inyo at ang pinapaliwanag ko. Ito hindi po galing sa akin. Napagtanong-tanong ko rin po ito sa mas may nakakaalam tungkol sa pagdating sa barangay clearance. Kung halimbawa ako nagkaroon ng kaso sa Salog, pero taga-Talisay ako, wala na ba akong karapatang kumuha ng barangay clearance sa barangay Talisay? Ang kaso ko po sa Salog. Malinaw po ang nasasaad sa batas na you cannot discriminate other person na kumukuha po ng clearance sa inyong nasasakupan kung ang kaso po ay out of your jurisdiction. Naging criminal man yan o hindi, karapatan pa rin mabuhay ng mga taong yan para maghanap buhay, para punan kung ano po ang mga hinihingi ng kanilang kung ano mang pupuntahan nila. Kasi korte lamang naman po ang magbibigay sa inyo ng kautusan na hindi niya kayo bigyan ng Kahit yung mga bagong laya, karapatan po nilang magkaroon ng barangay clearances. Minsan nga, pinapakuha po tayo pag hindi na ho tayo nakakuha ng clearance, Ang isa po sa hinihingi na ho ng ating mga employer, court clearance, kung hindi ho ako nagkakamali. So, ibig sabihin, nakakuha ka ng court clearance, tapos ayaw ko yung bigyan ng barangay clearance. Sino mas mataas sa inyong dalawa? May goodness naman. parang there's something wrong, Kasi may mga barangay official kasi kagaya po ng sabi ko kanina sa pambungad ko na komento. May mga barangay clearance kasi na nagdudunong-dunungan lang. Nanalo lang dahil sa pera, hindi naman dahil sa talagang gusto siya ng kanyang mga kabarangay. Hindi ko naman po nila lahat. Kundi mangilan-ngilan lamang. Kasi ang pamimersonal po sa inyong mga kabarangay hindi po nararapat at hindi po karapat dapat na gawin nyo pa pagkatapos ng eleksyon. Kasi ang dapat nyo sinumpaan ay tungkulin nyo
at responsibilidad nyo na magtrabaho at maglingkod, either you like it or not, either na binutuhan kayo o hindi ng taong yan. Good morning sa aking pinsan dyan sa Barangay Bliss, Macabog, si Gigi Tabuena. Good morning. Sabi nga po dito ni kasamang Hila Rabel, napakaganda sir ng topic. Meron talagang barangay official na kinakalkal ang mga pass blatter o meron kasi sa korte. Salamat sir. Ayan po, sabi ko nga kanina, kami po bilang tagapamahayag po ay instrumento lamang po sa pagbibigay impormasyon, sa pagtatalakay ng mga importanteng bagay, kasi hindi naman po bubuka ang aming mga bibig kung hindi po namin napag-aaralan to, kung hindi kami nakikisalamuha sa mga taong may kinalaman sa mga ganitong usapin, no, lalong-lalo na po ang mga nakakausap namin ay mga dati na pong mga barangay kapitan, mga kapitan, at kasalukuyang mga barangay opisyal. Kay Ma'am Emma Bornebog, morning po. Thank you po sa mga pagkukomento sa aming programa, sa padagos na pagsubaybay sa aming programa sa Kaagapay sa Umaga. Ito pa ang isa pang nagiging question, partner, no, sa aming mga kababayan dito sa bilog na syudad ng Sorsogon. Ang tinatanong po nila, ano ba ang karapatan ng mga barangay official na magbigay po ng clearances? Actually, para sa kanina, although ang karapatan lang po talaga ng barangay kapitan magpirma kung sakasakali, kasi ang gumagawa po, nagpipipil po ng mga ganyan, ang kanilang mga secretary at pipipirmahin lamang po. Ang una-una po kasing inihingi, kung sakasakaling kukuha kayo ng mga barangay clearances, isa na ho siguro ang sedula, kung hindi ako nagkakamali. Ang sedula kasi katunayan po na tayo po ay isang Pilipino, tayo po ay taxpayer ng ating lugar. Kung may trabaho tayo, kasi doon po nakasalalay kung ilalagay po ng mga kinukuhanan po natin ng sedula, kung magkano yung sinasahod natin at kung magkano yung binabayaran natin tax, andun po nakalagay doon, binawawas po doon. But again, ang mga barangay official po natin, sana wag maging balat sibuyas, kasi kapag nandyan na po kayo, dapat yung balat nyo, balat buhaya, hindi po balat sibuyas. Alam naman natin kung bakit sinasabi kong balat buhaya. At ang mga proyekto, yan po, wag naman puro infra. Pag-isipan nyo ng gusto, kundi ang makapaglingkod kayo ng totoo at sa pangmatagalang bagay. Isipin nyo, maglakad-lakad do kayo sa bilog na nasasakupan nyo, mga barangay official. Alamin nyo ang problema, ang itinahing ng inyong mga kabarangay. Alamin nyo rin po ang problema ng bawat pamilya. Although hindi natin sakop na pakialaman ang buhay pagpapamilya, pero may responsibilidad po tayo para sa kanila bilang mga barangay official. Baka hindi nyo po nalalaman, baka pwede nyo pong i-request ulit sa DILG na magkaroon ulit kayo ng seminar patungkol po dito, kung nakakalimutan nyo lamang po. O baka na magdumatid ho kayo ng seminar, snacks lamang po ang inatupag nyo, pakadinig dito sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga, kaya pagdating nyo sa barangay, nga pa rin ho kayo. Pag tinanong ho kayo, wala ho kayong alam. Anong silbi ng pagiging barangay official nyo? Anong silbi na nag-seminar po kayo patungkol sa kung ano po ang pinasok ninyo? Diba? Yan po ang mga bagay na minsan nakakaligtaan po ng ating mga barangay official. Kung ano nga ba ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sayang po at nasa pagdadalamhati pa rin po si EABC si Liga ng mga Presidente, Liga ng mga Kapitan, si Kapitan Nestor Baldon. Masarap kausap si Kagawad Nestor Baldon patungkol sa mga isyong ganito, lalo na pag pinag-uusapan ay mga tungkol sa barangay,
mga issue ng barangay. Napakasarap kausap po ni Kagawad Mr. Baldon sa mga ganitong uri ng usapin. And good morning po pala dyan sa Barangay Santo Domingo sa Bacong District, kay Kapitan, kay kaibigang Eduarte, siyempre sa ating kaibigang Kagawad dyan po sa barangay kay Kagawad Gretchen. Good morning po sa inyong lahat dyan. Bago po tayo magpatuloy sa ganitong pag-uusap ulit, magbabalik po tayo makalipas lang ang ilang paalala. Benamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. For a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
Alright, nagbabalik po muli tayo sa programang Kaagapay sa Umaga. Sa muli po si Jojo Lascano, ang solo flight ngayong araw na ito. At ang programang ito ay itid po sa inyo ng Maze Cafe. Honorable Luis Liosala Jr., Municipal Vice Mayor Pilar Sorsogon, Surreco Dos. And of course, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District of Sorsogon City. Honorable Lester Lubiano. At syempre, ang Angels Resort located in Barangay Buena Vista, Gubat, Sorsogon. At teka nga pala, no? Mapapasadaan po natin muna itong nakuha nating mga informasyon. Galing po tayo kahapon sa sambayan ng Irusin, actually. Kunti lang po, kwentuhan lang po regarding sa politika sa Irusin, ano? May mga mangilan-ngilan po tayong nakausap doon po sa bayan ng Irusin tungkol po sa katanungan po namin ibinigay sa kanila. Sabi ko, kung sakali ba walang kalaban ang nababalitang kakandidato bilang pagkalkalde dito po sa bayan ng Irusin, masaya po ba ang bayan ng Irusin? Maganda yung kasagutan ng ating kababayan, no? Sabi nila parang hindi. Mas gugustuhin nila na may lumaban, no? So ibig sabihin po pala, hindi buo ang bayan ng Irusin na maging one way, ano, ang labanan sa pagiging mayor dyan po sa bayan ng Irusin. At doon ko rin po napagtanto na may usap-usapan na din po pala na posibleng may mangyaring labanan talaga sa pagka-mayor dyan po sa bayan ng Irusin, babae sa babae. Medyo nauulaan ko kung sino yung babae actually. Kaya lang sabi nga po, ano, hindi pa naman po tapos yung yung mga usapan sa ganyan dyan sa bayan ng Irusin, kasi alam ko naman po na, alam naman po sa bayan ng Irusin, may mga konsyel dyan sa bayan ng Irusin, sa munisipyo mismo, na hindi po ata kasama, ano, o hindi talaga kasama sa linyada na isinusulong ng mga kandidato sa paparating na eleksyon. So may tendency kaya na itong mga independent candidates ay maghanap po ng mamanokin din po nila kung sakasakali na talagang wala silang bahay na masisulungan. Ika nga, what I mean bahay is partido na masisilungan. So magsasama-sama, ito po ay usap-usapan lamang po na diyan po sa munisipyo ng Irusin is may mga konsyel talaga na dati tumulong, para ngayon naut sa pera na. So sabi ko nga kahapon, first come to scenario, sabi nga nila, let the game begin, ika nga. Kasi ang mas gugustuhin nila, no? Sa tanong ko, bakit taga-saan ba si banggitin ko na si Dr. Grace Amor. Sabi nila, may nagkikwento na kung sakali na manalo, parang alam niyo naman po, di ba, sabi sa akin nung isa ko nakausap doon sa kanto na kinakainan namin, alam niyo naman po, di ba, na ang paninindigan ng mga Irusinyan, tama ba kung sinasabi ko ng mga taga-Irusin, sabihin na natin mga taga-Irusin, is buo ang paninindugan. What they mean paninindugan yung nila, yung kung paano sila pumili ng mga magiging leader dyan po sa bayan na yan, yun ang pinaninindigan nila. Nagawa daw po nila nito nakarang election, why not, kung sakasakaling may tumayo at lumaban, may pera man o sa wala. Yun po ang kahapon medyo nawindaw tayo sa pag-uusap, lalo na doon sa isang matanda na talaga namang grabe ang paninindigan niya sa mga tao sa bayan ng Irusin, na ang mga Irusin hindi basta-basta nadadaan sa pera. So hanggang doon naman po ang natin, yung kwento tungkol dyan sa politika ng
ng Irusin. Kasi malayo pa naman sabi nga nila may changes naman po talagang mangyayari. Hantay-antayin na lamang po natin ang pagdating ng Oktubre kung sino-sino po ang magpa-file ng kanilang mga kandidatura sa bayan ng Irusin. At syempre sa bayan naman ng Matbog, alam naman po natin na the incumbent mayor will face the former governor ng probinsya ng Sorsogon na si former Governor Bebet Lee, no? Na sabi naman ng taga Matbog, ganun din po ang magiging senaryo sa Irusin. Pero sabi ko nga, ipapaubaya natin ang labanan dyan sa mga tao sa bayan ng kanilang mga munisipyo. Kung talagang kailangan na ba magpalit, magpalit sa pamamagitan ng boto, no? So hayaan na po natin ang mga botante ng mga nasabing munisipyo o bayan ang maghusga para sa kanila sa paparating na eleksyon. Alright, balik po tayo sa usapin natin. Kasi minsan po talaga nakakagalit, nakakainit ng ulo na may mga barangay official na hindi man lang marunong magtanong sa mga tao na alam naman nila na pwede naman nilang pagtanungan ng tama. Ito patungkol pa rin ito sa pinag-uusapan natin kanina. Kasi may nakapag-usap na ano tawag dito? May nakipagkwentuhan po tayo sa isang personal na ganito po ang naging problema niya. Kasi tinignan ko yung clearance na ibinigay sa kanya, andun ho nakalagay. Sa babaho ng clearance niya, kung mababasa ho natin, na ang paggamit po ng pagkuha ng barangay clearance ayon po sa mga legal na usapin o magagamit para sa for legal purposes ika nga. Tapos sa bandang huli naman po, sa bandang ilalim naman po, doon ako natawa. Kasi may nakalagay doon, with ongoing cases. With pending cases. Oh my God. Tapos pirma ni Kapitan. Kapitan, baka po nagkakamali kayo sa ginagawa nyo. Dinidiscriminate nyo po ang karapatan ng inyong kabarangay. Pwede ho kayong weltahan ng taong ginawa nyo po ng ganito. Unang-una, pirmado po kayo. Wala ho kayong dapat sisihing iba dito, kundi kayo. Kasi kayo po ang nakapirma. No? Ang pirma po ng isang barangay kapitan ay napaka-importante sa dokumento o papeles na inilalabas po. Diyan po sa barangay. Mantakin nyo, kumukuha ka ng clearance kasi gusto mong mag-apply, gusto mong mag-loans o whatsoever, tapos ganun ang mababasa ng pagbibigyan mo ng ano. Sa palagay nyo, bibigyan na ho kayo. Again, may mga sanction ho ganito eh. Pag ito po ay nakarating sa husgado, pares po kanina ng ano ko ng hinahalimbawa. Ako, halimbawa, ang partner ko si Kaki, pares kaming taga isang barangay, pares yung barangay namin. Kinasuhan ko si Kaki. Actually, kinasuhan ko ang aking partner. Pag kumuha ba si partner ng barangay clearance, hindi niya bibigyan. Hindi niya bibigyan ng kanyang barangay, samantalang taga roon naman siya. Kinasuhan ko lang naman po siya, di pa tapos yung kaso. O kahit matapos yung kaso, karapatan na ba ni Kapitan na ilagay kung ma-discriminate ang isang Kaki Mansera na hindi bigyan ng clearance? Sa palagay ko hindi ho. Siguro napag-uusapan ho natin ito sa ngayon. Kasi ito lamang po ang tamang o kami po dito sa programang Kaagapay sa Umaga tinatalakay po namin ang mga mahalagang issue, no? Patungkol sa mga barangay, patungkol sa mga munisipyo, mga ordinances, at syempre nagbibigay din po kami ng mga gabay. Kaya nga po tinawag ang programa namin Kaagapay sa Umaga kasi kami po ang magiging
instrumento nyo kung sakasakali na may mga katanungan kayo, at kami naman po ang bahalang magtanong doon sa mga taong dapat sumagot. At pag nasagot naman po namin sila, at pag nasagot naman nila kami, doon naman po kami magbibigay ng mga kasagutan sa inyo, sa mga katanungan nyo. Kaya nga sabi ko, kung may pagkakamali po kami sa mga sinasabi namin, pwede nyo naman pong kaming i-correct. Kaya nga po ang ginagamit namin dito, hindi ballpen, lapis. Pag nagsusulat po kami ng mga report, lapis. Bakit ikako? Gusto niyo bang malaman ang definition ng lapis sa pagsusulat? Napakasimple lang naman po. Ang lapis kasi, sa dulo niyan, eraser. Logic lang. Nagsulat tayo, napakahadang pangungusap. Alam natin may mali. Pwede natin balikan, pwede natin burahin. At pwede nating itama. Kaya nga po sa elementary pa lang, sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral, lapis ang pinapagamit. Para maisip ng mga bata na sa pamamagitan ng lapis, ang pagkakamali ay pwedeng baguhin. Ayan. Napakagandang topic, di ba? Tungkol lang yun sa lapis. Kaya nga po lapis ang pinapagamit natin sa mga bata. Para maging simbolo ang lapis, na kung sakali sila ay magkamali, pwede po nilang balikan, pwede po nilang baguhin, at itama ang kanilang mga pagkakamali. Napakaganda. May story about sa paggamit ng lapis, kung bakit lapis ang ginagamit natin. Kahit sa iba pong mga opisina, bago po nila gawing ballpen yan, nilalapis po muna nila. Gumagawa po sila ng graph, lapis ang gamit. Nang sa ganon, madali po nilang baguhin kung ano man po ang pagkakamali na meron silang nagawa. Ako before nung nagtrabaho po ako sa private, nagagawa ko ng mga reports. Minsan ay pag pinapasa ko sa akin boss, kinokorek pa rin nila ako. Jojo, mali ang pagkakagawa mo nito, baguhin mo, pag-aralan mo. Pasalamat ako at lapis po ang aking ginagamit. Pinag-aaralan ko ulit ng gusto, binabalikan ko ho, ang ginawa ko. Doon ko po napagtanto na may mga mali ako. At dahil po sa lapis ang gamit ko, napapalitan ko po na itatama ang mali na ginawa ko. Sana ganun din po tayo, At sana ganun din po ang mga barangay official na hindi po kawalan sa atin, kawalan ng ating dignidad sa ating pagkatao, pagiging barangay official. Ang itama habang may panahon pa ang ating mga pagkakamali sa ating kapwa, sa ating mga kabarangay. Itama ang dapat itama, kasi hindi mo pwedeng itama ang mali na gawain kung ikaw mismo na andyan na nakaupo is mali yung ginagawa mo. Ang mali ay mali, ika nga, lalo na kung nakakasakit pa na ng damdamin. Pero ang sabi ko nga, once the pencil writes on a paper, there's a time na pwede natin burahin. Yun ay sa pamamagitan ng lapis kung ating gagamitin. Ito, may binabasa po akong issue dito kasi kaya napapatigil ako. Matanong ko naman po dito sa pamunan po ng SK3, with respect para kay Chief Ani Anchigues, patungkol po sa reklamo ng isang tricycle driver na kinuhanan po natin ng lisensya. Actually, binigyan po natin ng sanction na siya po ay nakapila sa baba ng Save More at sinakyan po siya ng isang pasahero at parang sinabihan ng driver na
umalis na tayo, pumunta na tayo sa pupuntahan natin. Kaya lang, paraan ng pagbabayad ng pasahero, para lang sa isa. Siyempre, magtatampo yung driver. Bakit kako? Ha? Bakit kako? Medyo magkakaroon ng inis sa mukha ng driver. Ikaw ba naman nasa pila? Sakyan ka ng isang pasahero lang, utusan kayong umalis na akala naman ng driver is babayaran yung dalawa pang pasahero upang sa dulo ng kanilang pagbibiyahe, pagbaba ng pasahero, para lang po sa isang pamasahe ang binayad. Take note po, no? Diyan po sa SK3, parang hindi naman po yata yung binigyan ng pagkakataon ng paliwanag yung driver. Although ito ay napag-uusapan lamang po dito, no? Sana po pag ganyan po, pagbigyan niyo naman po yung mga driver, hindi po para lang sa mga pasahero ang karapatan, kundi sa magkabilang panig po. Pag galing po tayo sa pila, panawagan din po sa ating mga mahal na pasahero, ating mga kababayan na mananakay. Pag galing po sa pila, ilan po yung sakay ng isang tricycle na pampasahero, pag pinatakbo niyo po yung driver, pag pinatakbo niyo na po yung tricycle na kayo lang ang pampasahero, automatic po babayaran niyo po yung dalawa. Hindi po para sa isang pasahero lang ang dapat yung bayaran. Nasa pila po yan, hindi po yan yung mga tumatakbo dyan sa highway na tinatawag natin round. Okay lang po yan para sa isang pasahero kasi round naman sila eh. Pero kapag nasa pila po, maximum of 3 passengers po yan. Dyan po sa baba, lalo po sa may side door, ang pasahero. Kaya kung magbabayad po kayo nung para lang sa isa, kawawa naman yung driver. Napakamahal na rin po ng gasolina. Huwag naman nating isipin na pasahero tayo, lahat ng karapatan nandun na po sa atin. May karapatan din ho ang ating mga tricycle drivers. So magiging pantayo ang ating ating pananaw patungkol sa mga bagay na yan. Kasi kami dito, pag nagkamali po yung mga tricycle driver, isa ho kami sa nananawagan na dapat bigyan ng penalidad yung mga driver. Ngayon po, pag may mga pasahero naman po ng salter, dinala ko kayo sa SK3, bigyan nyo naman po ng pagkakataon ng ating mga driver na magpaliwanag kung tama o hindi yung kanilang sinasabi. Doon na tayo magbanggaan. Doon na tayo magbanggaan ng puro-puro. Sabi nga nila, ginawa ho tayo para makinig, hindi lamang po sa isang panig. Kinig ko tayo kundi sa dalawang panig. Nasa gitna po pa lagi tayo. Ang oras po, alas 8 na ng umaga. Abangan po ninyo ang programa po ni Station Manager Bossing Saura Bistoso sa programa Issue Ura mismo. At sa mga susunod na araw po sa ano bang araw ngayon? Webes. Sa Martes po, pag-uusapan naman natin isa po. Abangan nyo po. Napakaganda ng ating maaaring pag-usapan. Ang mga libel cases na kinakaso. ano tayo, patungkol po tayo sa mga barangay, ang pinag-uusapan natin. Ubusin natin ang buwan na to patungkol po sa mga usaping barangay. Para naman po magkaroon po ng ideya ang ating mga kabarangay, ang ating mga kababayan, kung ano ba ang karapatan nila, ano ba ang mga dokumento na dapat nilang kunin sa loob ng isang barangay, at ano ang papel na ginagampanan ng ating mga barangay officials. So muli po, si Jojo Lascano po ang inyong programa Angkor dito po sa Kaagapay sa Umaga. Dito naman po syempre sa Kaagapay sa Umaga. Sa Martes po, magsama-sama po tayo muli. God bless! Sorsogon! Buena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga.